sanay si Jenna Sarmiento sa mga lugar na kumikinang sa yaman. Habang hawak niya ang tray ng champagne sa loob ng marangyang hotel ballroom, pakiramdam niya ay hindi siya bagay doon. Ang mga babae ay nakasuot ng mamahaling gown. Ang mga lalaki ay may relo na katumbas na nga ng bahay nila sa probinsya. Isa lamang siyang waitress sa gabing iyon. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng ballroom, may 4 na mata ang nakatutok sa kanya. Siya? Natatawang tanong ni Gabriel habang hawak ang baso ng alak. Gabriel, hindi mo kakayanin yan. Mukhang hindi nagpapadala sa pera ang babaeng yan. Napangisi si Javier. Siya ang tipo ng lalaking kayang atahimikin ang buong silid sa isang tingin. Gwapo, malamig at mayabang. Anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Sanay siyang habulin ng mga babae. Walang babaeng hindi ko kayang paibigin, sabi niya. Natawa si Gabriel. Sige nga, pustahan tayo. Paibigin mo siya sa loob ng 30 araw. Kapag nagtagumpay ka, sa'yo na ang beach property sa Batangas na ayaw kong ibenta. At kapag natalo ako, tanong ni Javier, ibibigay mo sa charity ang 10% ng shares mo sa Monteverde Group. Napaangat ang kilay ni Javier. Malaki yan. Takot ka? Hindi ako natatakot, lalo na sa babaeng mukhang hindi pa marunong magmahal. Sa sandaling iyon, natapilok si Jenna nang banggain siya ng isang sosyal na babae. Tumapon ng alak sa suit ng isang matandang bisita. Agad siyang pinagsalitaan. Wala ka bang mata? Napayuko si Jenna, ngulit bago siya tuluyang mapahiya, lumapit si Javier. Ako ang nag-utos sa kanya. Kung may sisisihin kayo, ako yon. Nagulat si Jenna. Tumingala siya sa lalaki. Napakagwapo nito, pero mapanganib ang ngiti. Parang hindi ito nagliligtas dahil mabait. Parang may larong sinisimulan. Salamat, mahinang niyang sabi. Lumapit si Javier at halos dumikit ang labi sa kanyang tenga. Huwag kang magpasalamat, baka singilin kita. Napaatras si Jenna. Kumabog ang dibdib niya, hindi sa takot lang, kundi sa kakaibang init na iniwan ng boses nito. Hindi niya alam, sa likod nila, ngumiti si Gabriel. Nagsimula na ang pustahan. At si Jenna na ang premyong hindi niya alam na inilagay sa gitna ng laro. Kinabukasan, akala ni Gina ay tapos na ang gabing iyon. Ngunit pagdating niya sa maliit na inuupahan nilang bahay, nadatnan niya si Macario na nagnibilang ng pera sa mesa. Si Macario ang kinikilala niyang ama-amahan. Siya ang kumopkop kay Gina nang mamatay ang kanyang ina. Ngunit habang tumatanda siya, mas nararamdaman niyang hindi pagmamahal ang dahilan kung bakit siya pinananatili nito, kundi pakinabang. Saan galing yan? Tanong ni Gina. Napahinto si Macario. Hindi mo na kailangang malaman. Bago pa siya makasagot, may kumatok. Pagbukas niya, tumambad ang isang lalaking nakaitim na suit. Miss Gina Sarmiento? Tanong nito. Pinapapapunta po kayo ni Mr. Javier Monteverde. Hindi ako pupunta, sagot niya agad. Ngunit iniabot ng lalaki ang sobre. Nang buksan ni Gina, may laman nitong kontrata at tseke. 5 milyon! Napatigil siya. Bayad para saan? Malamig niyang tanong. Para maging personal companion ni Mr. Javier Monteverde sa loob ng 1 buwan. Events, dinners, public appearances. Natawa si Gina kahit nanginginig ang kamay niya. Akala niya mabibili niya ako. Biglang hinablot ni Macario ang tseke. Nanlaki ang mata nito. Gina, huwag kang tanga! 5 milyon ito! Hindi ako produkto, sigaw niya. Ngunit kinabukasan, nalaman niyang isinangla pala ni Macario ang bahay nila. May utang itong milyon sa mga taong delikado. Kapag hindi nabayaran, siya ang kukunin bilang pambayad. Nang gabing iyon, pumunta si Gina sa opisina ni Javier. Nasa tuktok ito ng glass building, nakatayo sa tabi ng bintana. Hawak ang baso ng alak. Napatingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Akala ko hindi ka nabibili, sabi ni Javier. Hindi ako nabibili.
pero kaya kong pumasok sa impyerno kung iyon ang paraan para makaligtas. Napangiti si Javier. Matapang. Hindi, galit. Lumapit siya. Masyado itong malapit. Naamoy ni Gina ang mamahaling pabango nito. Kakaibang init ang gumapang sa kanyang balat. Maganda ka kapag galit, bulong ni Javier. Pilit siyang hindi nagpatinag. At pangit ka kapag mayabang. Natigilan si Javier. Pagkatapos, tumawa ito. Tunay na tawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya hinabol ng babae. Hindi siya sinamba. Hindi siya pinaniwala ang hari. At iyon ang unang gabing nakaramdam si Javier ng kakaibang hamon. Hindi niya alam, ang larong ginawa niya para libangin ang sarili ay unti-unti nang magiging bitag. Ang unang utos ni Javier kay Jenna ay simple. Samahan siya sa isang charity gala bilang date niya. Date? Taas kilay na tanong ni Jenna habang nakaupo sa loob ng dressing room. Fake date, sagot ni Javier. Huwag kang umasa. Mas lalo kang huwag umasa. Balik niya. May dumating na stylist at inilabas ang isang pulang gown. Nang isuot iyon ni Jenna, halos hindi niya nakilala ang sarili sa salamin. Simple lang siya noon, pero ngayon, para siyang babaeng kayang magpatigil ng oras. Nang lumabas siya, napahinto si Javier. Hindi siya nagsalita, ngunit ang mga mata nito ay naglakbay sa kanya. Mula sa buhok niyang nakalugay, sa hubog ng kanyang katawan, hanggang sa mga matang pilit nagtatago ng kaba. May dumi ba ako sa mukha? Tanong ni Jenna. Wala, mahinang sabi ni Javier. Mas madalikado pa. Sa gala, lahat ay nakatingin sa kanila. May mga babaeng naiinggit, may mga lalaking napapalinggon kay Jenna. Hindi iyon nagustuhan ni Javier. Nang may lumapit na lalaki at yayain si Jenna sumayaw, agad hinawakan ni Javier ang baywang niya. She's with me, malamig nitong sabi. Fake lang tayo, di ba? Bulong ni Jenna. Mas hinigpitan ni Javier ang hawak. Tonight, act like you're mine. Hindi ako pag-aari nino man. Then pretend. Habang sumasayaw sila, naging tahimik ang paligid. Ramdam ni Jenna ang init ng palad nito sa likod niya. Masyadong malapit ang kanilang katawan, masyadong matindi ang titig nito. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw ang unang babaeng tumingin sa akin na parang hindi ako espesyal. Baka dahil hindi ka talaga espesyal. Mumiti ito. Masakit ka magsalita. Sanay kasing pinupuri. Tumawa siya. Pero biglang naging seryoso nang makita si Gabriel sa gilid. Tahimik na nagpapamasdan sila. Kaibigan mo? Tanong ni Jenna. Oo, bakit? Parang hindi kaibigan ang tingin niya sa akin. Napalingon si Javier kay Gabriel. Totoo, may ibang uri ng interes sa mga mata nito. Nang matapos ang gabi, hinatid si Javier sa sasakyan. Ngunit bago siya makapasok, hinawakan nito ang kanyang kamay. Jenna. Napatingin siya. Saglit na bumaba ang tingin ni Javier sa labi niya. Akala ni Jenna, hahalikan siya nito. Ngunit umatras ang lalaki. Good night. Habang papalayo ang kotse, napahawak si Javier sa dibdib niya. Bakit parang siya ang hindi makahinga? Kinabukasan, pinadalhan ni Gabriel si Jenna ng bulaklak. Walang card, walang pangalan, pero alam niyang hindi iyon galing kay Javier. Masyadong pormal ang lalaking iyon para sa bulaklak na may kasamang maliit na papel na nakasulat, hindi lahat ng lumalapit sa iyo ay kaaway, pero mag-ingat ka sa lalaking pinagkakatiwalaan mo. Nang gabing iyon, nakita ni Jenna si Gabriel sa cafe kung saan siya dating nagtatrabaho. Sinusundan mo ba ako? Tanong niya. Hindi, hinahanap, sagot ni Gabriel. Mas malala iyon. Ngumiti ito. Hindi kasing lamig ni Javier ang dating ni Gabriel. Mas banayad, mas madaling lapitan, ngulit may lungkot sa mga mata nito. Alam mo bang ginagamit ka lang ni Javier? Tanong nito. Nanlamig si Jenna. Anong ibig mong sabihin? Tanungin mo siya tungkol sa pustahan. Parang may kumurot sa puso niya. Anong pustahan? Hindi agad sumagot si Gabriel.
Ayaw kong ako ang magsabi, pero ayaw ko ring makita kang masaktan. Bakit mo ako pinoprotektahan? Lumapit ito. Dahil hindi mo deserve ang larong pinasok nila. Sila? Natigilan si Gabriel, Javier at ako. Nanlaki ang mata ni Jenna. Kasali ka? Napayo ko ito. Nagsimula akong kasali, pero nagbago ang isip ko nang makilala kita. Hindi alam ni Jenna kung tatawa o sasampalin ito. Bago siya makapagsalita, biglang dumating si Javier. Madilim ang mukha nito habang nakatingin kay Gabriel. "What are you doing with her?" Malamig niyang tanong. Kinakausap ko lang. Hindi mo siya kailangan kausapin. Bakit? Sayo ba siya? Napasulyap si Jenna kay Javier. Naghintay siya ng sagot, ngulit hindi ito sumagot. Masakit iyon. Lumapit si Jenna kay Javier. "May pustahan ba?" Natigilan siya. Isang segundo lang iyon pero sapat na para malaman ni Jenna ang sagot. "Jenna!" Sinampal niya ito. Tumahimik ang buong cafe. "Akala ko mayabang ka lang," nanginginig ng sabi. "Yun pala malupit ka." Tumalikod siya at umalis. Hindi siya hinabol ni Javier agad. Dahil sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paanong manalo. Sa labas, bumuhos ang ulan. Naglakad si Jenna ng walang payong, umiiyak pero pilit na matatag. Sa likod niya, nakatayo si Javier. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang bilyonaryong sanay mangwasak ng puso ay nakaramdam ng takot. Takot na baka ang pusong nasira niya ay siya na pala ang may-ari. 3 araw hindi nagpakita si Jenna. 3 araw ding hindi matahimik si Javier. Hindi siya sanay na hindi sinusunod. Hindi siya sanay na tinatalikuran. At lalong hindi siya sanay na may babaeng kayang gumulo sa isip niya kahit hindi niya kasama. Sa ika-4 na araw, pinuntahan niya si Jenna sa maliit na bahay nito. Naabutan niya itong nag-aayos ng gamit. "Aalis ka?" tanong niya. "Hindi mo na problema iyon." "Jenna, makinig ka." "Bakit? Para sabihin mong biro lang ang pustahan? Na aksidente lang lahat?" Napabuntong hininga si Javier. "Oo, nagsimula sa pustahan." Sumakit ang dibdib ni Jenna kahit alam na niya. "Pero hindi na iyon ang dahilan kung bakit nandito ako." Natawa siya ng mapait. Classic line ng lalaking nahuling manluloko. Lumapit si Javier. "Hindi ako marunong humingi ng tawad." "Halata." "Pero humihingi ako ngayon." Tumigil si Jenna. Sa mga mata ni Javier, wala ang yabang na nakasanayan niya. May pagod, may takot, may katotohanan. "Bakit?" tanong niya. "Bakit ako?" "Hindi ko alam. At yun ang nakakainis. Dati, kontrolado ko lahat. Pero nang dumating ka, bawat tingin mo sa akin, parang hinuhubaran mo ako ng lahat ng kasinungalingan ko." Napakuyom ang kamay ni Jenna. Ayaw niyang madala. Ayaw niyang maniwala. Pero ang boses nito ay mababa, basag at mapanganib sa pusong sugatan. "Umalis ka na," bulong niya. Hindi gumalaw si Javier. "Jenna, sabihin mong wala kang naramdaman." Hamon nito. "Sabihin mong ako lang ang labaliw sa atin." Nanginginig ang labi ni Jenna. "Wala akong naramdaman." Lumapit pa siya. Sinungaling. Dapat siyang umiwas. Dapat niyang itulak ito. Ngunit nang hawakan ni Javier ang kanyang pisngi, naglaho ang galit sa loob ng ilang segundo. Hinalikan siya nito. Hindi banayad, hindi ligtas. Halik iyon ng lalaking matagal nagpigil at babaeng matagal nagtago ng sugat. May galit, may sakit, may init, may pagnanasang ayaw nilang pangalanan. Nang maghiwalay sila, pareho silang hingal. Sinampal siya ulit ni Jenna, pero mahina na. "Kinamumuhian kita," sabi niya. Hinawakan ni Javier ang pisnging sinampal. "Alam ko. Pero, bakit?" Napaluha si Jenna. "Bakit hindi ko kayang tuluyang itulak ka?" Hindi sumagot si Javier. Iniyakap niya ito. At sa unang pagkakataon, hindi pumalag si Jenna. Sa labas ng bahay, nakasilip si Macario mula sa dilim. May kausap ito sa telepono. Malapit na silang mahulog sa isa't isa. Kapag nangyari iyon,
mas madali na silang wasakin. Mulang maghalikan sila, nagbago ang lahat. Hindi naging magkasintahan sina Jenna at Javier, pero hindi na rin silang estranghero. May tensyon sa bawat tingin. May kuryenteng gumuguhit sa pagitan nila tuwing aksidenteng magkadikitang kamay. Pilit silang umiwas sa damdamin, pero lalo lang lumalalim ang bitag. Isang gabi, dinala ni Javier si Jenna sa isang private dinner sa rooftop. "Bakit mo ako dinala rito?" tanong niya. "Dahil gusto kong makita mo ang mundo ko nang hindi ka hinuhusgahan." "Hindi mundo ang problema, Javier. Ikaw." Napangiti siya. "Fair." Tahimik silang kumain hanggang sa mag-ring ang cellphone ni Jenna. Si Macario. "Umuwi ka ngayon. May mga taong naghahanap sa atin." Napansin ni Javier ang takot sa mukha niya. "Sino iyon?" "Wala." "Jenna, problema ko ito. Hindi na akong may kinalaman sa'yo." Napatingin siya rito. "Bakit ba pinipilit mong maging mabuti ngayon?" Nakigilan si Javier. "Dahil kapag tumitingin ka sa akin, gusto kong maging ibang tao." Hindi nakaimik si Jenna. Pag-uwi niya, nadatnan niyang magulo ang bahay. Nabasag ang mga gamit. Si Macario ay may sugat sa labi. "Anong nangyari?" "Utang," sagot nito. "At kasalanan mo ito." "Ako? Kung hindi ka nagmamalinis at tinanggap mo agad ang pera ni Javier, tapos na sana ito." "Ginamit mo ko." Biglang sumigaw si Macario. "Utang mo ang buhay mo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka ng patay tulad ng nanay mo." Nanlamig si Jenna. "Anong ibig mong sabihin?" Natigilan si Macario. Halatang may nasabi itong hindi dapat. "Macario, wala. Kalimutan mo." Ngunit hindi na makakalimot si Jenna. Kinabukasan, humingi siya ng tulong kay Gabriel. Kahit ayaw niyang magtiwala, alam niyang may alam ito. "Macario Sarmiento?" tanong ni Gabriel nang marinig ang pangalan. "Hindi siya tunay mong kamag-anak?" "Hindi." "Bakit?" Nag-alangan ito. "Jenna, may matagal ng kaso noon. Isang babae ang namatay sa sunog sa lumang bodega ng Monteverde Group. Ang pangalan niya, Elena Sarmiento." Nanlambot ang tuhod ni Jenna. "Nanay ko iyon." Tahimik si Gabriel. At ang may hawak ng seguridad ng bodega noon, dagdag niya, ay si Macario. Pakiramdam ni Jenna ay gumuho ang lupa sa ilalim niya. Sa malayo, nakatayim si Javier, narinig ang lahat. At sa unang pagkakataon, ang kasalanan ng pamilya niya ay humarap sa babaeng mahal niya. Hindi na kailangang magsalita ni Javier. Nakita ni Jenna sa mukha niya ang sagot. "Alam mo?" tanong niya. "Hindi lahat," sagot ni Javier. "Pero alam mong may namatay sa bodega ng pamilya mo?" Napayuko siya. "Oo." Tumawa si Jenna, pero luha ang kasabay. Kaya pala nilaro mo ko. Anak lang pala ako ng babaeng namatay sa negosyo ninyo." "Hindi iyon ang dahilan kung bakit..." "Tumigil ka!" sigaw niya. "Wala ka ng karapatang magsabi ng kahit ano." Lumayo si Jenna. Ngunit hinabol siya ni Javier. "Jenna, pakinggan mo ko. Bata pa ako noon. Tinakpan ng ama ko ang nangyari. Hindi ko alam na nanay mo iyon." "Pero alam mong may tinakpan kayo?" Hindi siya nakasagot. At iyon ang lalong sumira sa kanya. Sa sumunod na mga araw, umiwas si Jenna. Si Gabriel naman ang naging kasama niya sa paghahanap ng katotohanan. Sa bawat dokumentong nakukuha nila, mas lumilinaw ang lahat. Hindi aksidente ang sunog. May ebidensyang tinago. May bayaran ng naganap. At palaging lumilitaw ang pangalan ni Macario. Isang gabi, dinala ni Gabriel si Jenna sa lumang bodega. Sunog na ang karamihan, pero may naiwan pang pader na itim sa usok. Doon bumigay si Jenna. "Dito namatay si Mama," bulong niya. Lumapit si Gabriel at yinakap siya.
Hindi niya alam na nakita sila ni Javier. Mula sa kotse, nakatitig siya sa eksena. Naramdaman niya ang panibugho, pero mas malakas ang sakit. Wala siyang karapatang magselos. Siya ang dahilan kung bakit lumapit si Jenna sa iba. Kinabukasan, gumawa si Javier ng desisyon. Binuksan niya ang lumang files ng ama. Isang folder ang nakita niya. Nang buksan niya, bumagsak ang mundo niya. May pirma ni Macario, may pirma ng ama niya, at may litrato ng isang batang babae, si Jenna. Sa likod ng litrato may nakasulat, "The child survived. Keep her hidden." Napatayo si Javier. Hindi lang pala aksidente ang lahat. Si Jenna pala ang nawawalang testigo. At kung malaman ito ni Macario, baka tapusin ito ang trabahong hindi natapos noon. Nang malaman ni Javier ang totoo, agad niyang pinuntahan si Jenna. Naabutan niya ito sa lumang bodega kasama si Gabriel. Hindi niya na inaksaya ang oras. "Kailangan mong sumama sa akin," sabi niya. "Bakit? Para itago ulit ang katotohanan?" "Hindi, para iligtas ka." Sumingit si Gabriel. Hindi kanya kailangan. Tumingin si Javier sa kanya. "This is bigger than your jealousy." "Jealousy?" Natawa si Gabriel. "Ikaw ang nagsugal sa kanya, Javier." "Enough," sigaw ni Jenna. Huminga ng malalim si Javier at iniabot ang folder. "Basahin mo." Nanginginig ang kamay ni Jenna habang tinitignan ang laman. Settlement records, litrato niya noong bata, pangalan ng nanay niya, pirma ni Macario. "Hindi," bulong niya. "Si Macario ang naglabas sa'yo mula sa sunog," sabi ni Javier. "Pero hindi para iligtas ka, para gamitin ka. Ikaw ang testigong makapagpapabagsak sa kanya at sa ama ko. Bakit niya ako pinalaki? Dahil kapag nasa kanya ka, kontrolado ka niya." Napaupo si Jenna sa sahig. Buong buhay niyang inaakala na may utang na loob siya kay Macario. Yun pala, siya ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa kanya. Biglang may tunog ng sasakyan sa labas. Dumating si Macario, kasama ang 3 lalaki. "Jenna!" sigaw ni Javier. "Takbo!" Nagkakulo. Hinila ni Gabriel si Gina papunta sa likod ng bodega habang hinarang ni Javier ang mga lalaki. Ngulit, nadulas si Gina sa sirang kahoy. Nahulog ang folder. Napulot ito ni Macario. Ngumisi siya. "Akala mo ba makakaligtas ka ulit, anak?" "Hindi mo ako anak," nanginginig na sabi ni Gina. Lumapit si Macario. "Tama. Ikaw ang puhunan ko." Bago siya mahawakan nito, sumugod si Javier at sinuntok si Macario. Nagkasakitan. Habang lumalaban si Gabriel sa isa sa mga lalaki, hinila ni Javier si Gina palabas. Sa sasakyan, nanginginig si Gina. "Bakit mo ako iniligtas?" tanong niya habang umiiyak. Tumingin si Javier sa kanya. May dugo sa labi nito. "Dahil mahal kita." Natigilan si Gina. Sa gitna ng takot, habulan at lihim, narinig niya ang salitang matagal niyang kinatatakutan. Pero bago siya makasagot, may bumanggang sasakyan sa kanila. Umikot ang mundo. At sa huling nakita ni Gina bago siya mawalan ng malay, si Javier, tuguan, pilit siyang inaabot. Nagising si Javier sa ospital na may benda sa ulo at galos sa katawan. "Jenna!" Iyon agad ang una niyang sinabi. Walang sumagot. Dumating si Gabriel, namumutlak. Wala siya. Parang tumigil ang paghinga ni Javier. Anong ibig mong sabihin na wala siya? Nang dumating ang rescue, ikaw lang ang nasa sasakyan. Wala si Jenna. Napunit ang loob ni Javier. Si Macario. Alam niyang si Macario ang kumuha sa kanya. Kahit mahina pa, pinilit niyang bumangon. Pinigilan siya ni Gabriel. "Hindi ka pa pwede. Kung ikaw ang mahal niya, hahayaan mo ba siyang mawala?" Malamig na tanong ni Javier. Natigilan si Gabriel. "Hindi," sagot nito. "Then help me." Sa kabilang lugar, nagising si Jenna sa isang lumang bahay sa tabing dagat. Nakatali ang kamay niya. Nasa harap niya si Macario. "Matagal kitang inalagaan, pero ngayon sobra ka ng delikado."
Bakit mo pinatay si Mama? Hindi ko siya pinatay. Sinunod ko lang ang utos. Nang ama ni Javier, ngumiti si Macario. Akala mo sila lang, mas maraming may gusto na matahimik ang nanay mo. May hawak siyang dokumento tungkol sa illegal funds ng Monteverde Group. Nanlaki ang mata ni Jenna. At nasaan ang dokumento? Tumawa si Macario. Ikaw ang may alam, hindi mo lang naaalala. Biglang sumakit ang ulo ni Jenna. May pumasok na alaala. Usok, apoy, sigaw ng ina niya. Jenna, itago mo ito kapag dumating ang tamang tao. Napahawak siya sa dibdib. May kwensya siyang laging suot mula pagkabata. Munting locket. Nakita iyon ni Macario. Nasaan ang locket mo? Napatras si Jenna. Naiwan niyon sa sasakyan ni Javier. Samantala, sa ospital, nakita ni Javier ang locket sa ilalim ng upuan ng kanyang kotse. Binuksan niya ito at may maliit na memory chip sa loob. Doon niya nalaman ang buong katotohanan. Ang ama niya, si Macario at isa pang pamalan, Gabriel Ruiz. Hindi kaibigan si Gabriel. Isa rin siyang anak ng taong sangkot sa pagkamatay ng ina ni Jenna. Hindi agad hinarap ni Javier si Gabriel. Kailangan niyang maging sigurado. Pinanood niya ang laman ng memory chip. Video yun ng ina ni Jenna, si Elena, ilang oras bago ang sunog. Kapag may nangyari sa akin, umiiyak nitong sabi sa video. Ang mga taong dapat singilin ay sina Don Monteverde, Macario at Arturo Ruiz. Arturo Ruiz, ama ni Gabriel. Nang makita iyon ni Javier, kumuyom ang kamao niya. Kaya pala masyadong interesado si Gabriel kay Jenna. Hindi dahil gusto lang niya itong protektahan, kundi dahil kailangan niyang malaman kung ano ang alam nito. Dumating si Gabriel sa opisina ni Javier. Nahanap mo na ba siya? Tanong nito. Tumingin si Javier sa kanya. Kailan mo balak sabihin na sangkot ang pamilya mo? Namuti ang mukha ni Gabriel. Javier! Sinuntok siya ni Javier. Bumagsak si Gabriel sa sahig. Ginamit mo rin siya! Sigaw ni Javier. Tumayo si Gabriel, duguan ang labi. Oo, nung una, pero minahal ko siya. Hindi pagmamahal ang pagtatago ng katotohanan. At ikaw, balik ni Gabriel. Hindi ba ikaw ang unang naglaro sa kanya? Tumahimik si Javier. Masakit dahil totoo. Ngulit ngayon, hindi na pustahan ang iniisip niya. Buhay na ni Jenna. Nasaan siya? Tanong ni Javier. Hindi ko alam. Pero alam ng ama mo. Natigilan si Gabriel. Ilang segundo silang nagtitigan. Pagkatapos, bumigay ang mukha ni Gabriel. May lumang rest house ang pamilya namin sa Batangas. Kung buhay pa siya, baka dinala siya riyon ni Macario. Samantala, si Jenna ay pilit na naghahanap ng paraan para makatakas. Sinubukan niyang kalasin ang tali sa kanyang kamay gamit ang basag na kahoy. Dumating si Macario, may dalang pagkain. Maswerte ka. Ayaw ka pang patayin ng mga amo ko. Kailangan muna nila ang chip. Wala sa akin. Sino ang may hawak? Hindi sumagot si Jenna. Sinampal siya nito. Tumulo ang luha niya pero hindi siya sumigaw. Si Javier ba? Tanong ni Macario. Nang hindi siya sumagot, nangisi ito. Kung mahal ka niya, pupunta riyon siya. At kapag dumating siya, dito matatapos ang love story ninyo. Gabi na nang makarating sina Javier at Gabriel sa rest house sa Batangas. Malakas ang ulan. Dumadagundong ang kulog at halos hindi makita ang daan. Kapag may ginawa kang kalokohan, sabi ni Javier kay Gabriel, ako mismo ang tatapos sa'yo. Unahin natin si Jenna, sagot ni Gabriel. Pagkatapos, tanggapin ko kahit ano. Tahimik silang pumasok sa likod ng bahay. Narinig ni Javier ang boses ni Jenna mula sa loob. Wala sa akin ang chip. Sumiklab ang galit sa dibdib niya. Nang nakita niya si Macario na hawak ang braso ni Jenna, hindi na siya nag-isip, sumugod siya.
Nagkagulo ang lahat. "Javier!" sigaw ni Jenna. Sinuntok ni Javier si Macario, pero may lalaking humampas sa kanya mula sa likod. Napaluhod siya. Si Gabriel naman ang humarang at nakipaglaban. Nakatakas si Jenna sa tali at dinampot ang kutsiyong nahulog. Itinutok niya iyon kay Macario. "Huwag kang lalapit." Tumawa si Macario. "Hindi mo kaya." Nanginginig ang kamay niya pero matalim ang tingin. "Subukan mo." Sa pagkakataong iyon, nakita ni Javier ang tunay na lakas ni Jenna. Hindi siya damsel na kailangang ilingtas. Siya ang babaeng paulit-ulit binasag ng mundo pero nanatiling nakatayo. Nang dumating ang pulis, tumakbo si Macario palabas. Hinabol siya ni Javier hanggang sa gilid ng bangin malapit sa dagat. "Wala kang alam," sigaw ni Macario. "Ang ama mo ang utak ng lahat." "Alam ko at siya ang susunod." Nang aarestuhin si Macario, nagtangka itong tumakas. Nadulas siya sa basang lupain at muntik mahulog. Hinawakan siya ni Javier. Saglit silang nagkatitigan. "Ililigtas mo pa ako?" tanong ni Macario. "Hindi para sa'yo," sabi ni Javier. "Para kay Jenna. Kailangan niyang marinig kang umamin." Hinila niya ito paakyat. Sa loob ng bahay, yinakap ni Jenna si Javier nang makita siyang buhay. Mahigpit, nanginginig. "Akala ko mawawala ka," bulong niya. Hinawakan ni Javier ang mukha niya. "Hindi na ako aalis." Halos magtagpo ang labi nila pero dumating si Gabriel. At nakita ni Jenna sa mga mata nito ang katotohanang hindi pa niya alam. "May kailangan akong sabihin," sabi ni Gabriel. Sa police station, inamin ni Gabriel ang lahat. Hindi siya personal na sangkot sa pagkamatay ng ina ni Jenna, pero alam niyang may kinalaman ng ama niya. Kaya siya lumapit kay Javier. Kaya siya pumayag sa pustahan. Kaya niya sinubukang mapalapit kay Jenna para malaman kung may ebidensya pa. Pero nang makilala kita, sabi ni Gabriel kay Jenna, "Hindi ko na kayang ituloy. Minahal kita." Tahimik si Jenna. Wala siyang sigaw. Wala ring sampal. Pagod na siya. "Lahat kayo, minahal ako sa maling paraan," bulong niya. Napayuko si Gabriel. Tumingin siya kay Javier. "At ikaw, nagsimula sa laro." "Alam ko," mahina niyang sabi. "Kahit sabihin mong mahal mo ko, paano ko malalaman kung hindi lang ito guilt?" Sumakit ang mukha ni Javier. Hindi siya sumagot dahil hindi niya gustong pilitin si Jenna na maniwala. "Kapag mahal mo ko, hayaan mo muna akong lumayo." Parang kutsilyo iyon sa dibdib niya. Pero tumanggo siya. "Kung iyon ang kailangan mo." Umalis si Jenna nang hindi lumilingon. Lumipas ang 2 buwan. Si Jenna ay nagtrabaho sa isang maliit na foundation para sa mga biktima ng corporate abuse. Ginamit niya ang ebidensya ng ina niya para buksan muli ang kaso. Si Macario ay nakulong. Ang ama ni Javier ay napilitan bumaba sa kumpanya at humarap sa investigasyon. Si Javier naman ang pumalit bilang CEO. Pero hindi na siya ang dating mayabang na playboy. Ibinenta niya ang beach property na dapat premyo sa pustahan at ibinigay ang pera sa foundation ni Jenna. Hindi niya ipinagsigawan iyon. Nalaman na lang ni Jenna nang makita niya ang anonymous donation. Ngunit hindi siya tanga. Alam niyang si Javier iyon. Isang gabi, dumating siya sa foundation. Basang-basa sa ulan. May hawak na folder. "Hindi ako pumunta para suyuin ka," sabi niya. "Bakit ka nandito?" Iniabot niya ang folder. "Final transfer ng shares sa pangalan ng foundation mo. Hindi bilang bayad, bilang simula ng pagwawasto." Napatingin si Jenna sa kanya. "Hindi kita pinipilit mahalin ulit," dagdag niya. "Pero araw-araw, kung patutunayan na hindi ka pustahan, ikaw ang pinakamalaking katotohanang dumating sa buhay ko." Naningilid ang luha ni Jenna. Ngulit bago siya makasagot, may tumawag. Si Gabriel. "Jenna! Nasa panganib ka pa rin. Hindi pa tapos ang lahat." Akala ni Jenna tapos na ang bangungot matapos makulong si Macario at mabunyag ang lihim ng Monteverde. Pero mali siya. Dumating si Gabriel sa foundation na duguan ng kilay. May dalang flash drive. Si Arturo Ruiz. Hingal niyang sabi, "Ama ko, siya ang tunay na nag-utos sa sunog." Ginamit niya ang ama ni Javier at si Macario. Nanlamig si Jenna.
Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ngayon ko lang nakuhang ebidensya. Tumingin si Javier kay Gabriel. Hindi pa rin siya lubusang nagtitiwala. Pero alam niyang totoo ang takot nito. Ano ang plano ng ama mo? Tanong ni Javier. Patahimikin si Jenna. At ikaw? Bago sila makakilos, namatay ang ilaw sa buong building. Sumigaw ang mga tao sa loob ng foundation. Hinawakan ni Javier ang kamay ni Jenna. Huwag kang bibitaw. Sa dilim, narinig nila ang yabag. May mga lalaking pumasok. Hinila ni Javier si Jenna papunta sa emergency exit, habang si Gabriel ang humarang. Go! Sigaw ni Gabriel. Tumakbo sina Jenna at Javier sa hagdan. Ngunit sa rooftop sila napunta. Trap pala iyon. Doon naghihintay si Arturo Ruiz. Eleganting lalaki, malamig ang ngiti, may hawak na baril. Ang batang dapat namatay sa aboy, sabi nito kay Jenna. Ang tiyaga mong mabuhay. Humakbang si Javier sa harap niya. Tapusin mo ito sa akin. Tumawa si Arturo. Tulab ka ng ama mo. Akala mo pera ang kayang magligtas sa lahat. Hindi pera, sagot ni Javier. Katotohanan. Ipinakita niya ang phone. Live pa lang buong usapan. Nakakonekta sa media at pulis. Nagbago ang mukha ni Arturo. Akala mo panalo ka? Itinutok nito ang baril kay Jenna. Sa isang iglap, tumalon si Gabriel at hinarang ang putok. Bumagsak siya. Gabriel! Sigaw ni Jenna. Sumugod ang pulis. Nahuli si Arturo. Lumuhod si Jenna sa tabi ni Gabriel. Dugo ang kumakalat sa damit nito. Bakit? Umiiyak niyang tanong. Ngumiti ito ng mahina. Dahil kahit mali ang simula ko, gusto kong tama ang huli ko. Hinawakan niya ang kamay ni Jenna. Patawarin mo ko. Hindi agad nakasagot si Jenna. Ngulit pinisil niya ang kamay nito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Javier na ang pag-ibig ay hindi lang pang-angkin. Minsan, ito rin ay pagpapalaya. Nakaligtas si Gabriel, ngunit matagal siyang naospital. Ang kaso laban kay Arturo Ruiz ay naging pambansang balita. Ang pangalan ni Elena Sarmiento ay nalinis. Ang dating tinawag na aksidente ay kinilala bilang krimen. Sa puntod ng ina niya, matagal na umiyak si Jenna. Ma, bulong niya, hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Dumating si Javier pero hindi lumapit agad. Naghingkar siya sa malayo, hawak ang puting bulaklak. Nang mapansin siya ni Jenna, pinayagan niya itong lumapit. Salamat, sabi niya. Sa lahat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Hindi rin ibig sabihin nun na okay na tayo. Tumanggo si Javier. Alam ko. Naupo sila sa damuhan, parehong tahimik. Javier, sabi ni Jenna, minahal ba talaga kita o minahal ko lang ang lalaking akala kong kaya kong baguhin? Napatingin siya rito. Hindi ko alam, sagot ni Javier. Pero alam ko kung sino ako noon at alam ko rin kung sino ang gusto kong maging ngayon. Para sa akin, hindi lang. Dahil sa'yo, natutunan kong hindi sapat na mahalin ang isang tao. Karapat-dapat ka ring mahalin. Napaluha si Jenna. Sa sumunod na linggo, binisita niya si Gabriel sa ospital. Mahina pa ito pero nakakangiti. Tinipili mo siya? Tanong ni Gabriel. Pinipili ko muna ang sarili ko. Pero kung may lalaking gusto kong bigyan ng pangalawang pagkakataon, siya iyon. Tumanggo si Gabriel. Kahit may lungkot. Deserve mo maging masaya. Ikaw rin. Paglabas niya ng ospital, nakita niya si Javier sa parking lot. Hindi ito lumapit. Hindi nagtanong. Naghintay lang. At doon naintindihan ni Jenna ang pagkakaiba ng dating Javier sa Javier ngayon. Ang dati kinukuha ang gusto. Ang ngayon, naghintay na piliin. Lumapit si Jenna. Hindi kita pinapatawad ng buo, sabi niya. Tatanggapin ko. Hindi rin ibig sabihin nito na tayo na. Tatanggapin ko rin. Pero pwede kang magsimula ulit. Dahan-dahang ngumiti si Javier. Hi, sabi niya, parang unang pagkikita. Ako si Javier,
Isang lalaking minsang tanga, mayabang at natalo sa sariling pustahan. Napangiti si Jenna kahit umiiyak. Ako si Jenna Sarmiento, ang babaeng hindi premyo sa kahit anong laro. Hinawakan niya ang kamay nito at sa unang pagkakataon, walang pustahan, walang lihim. Simula lang, 1 taon ang lumipas. Ang foundation ni Jenna ay naging tahanan ng mga pamilyang nasira ng kasakiman ng makapangyarihan. Hindi na siya ang babaeng takot sa sariling kahinaan. Ngayon, kapag pumapasok siya sa mga hotel ballrooms at conference halls, hindi na siya waitress na nakayuko. Siya na ang nagsasalita sa entenada. Sa harap ng mga negosyante, abogado at mamamahayag, sinabi niya ang kwento ng kanyang ina. Hindi bilang biktima, kundi bilang anak na lumaban. Sa likod ng hall, nakatayo si Javier. Tahimik, crowd. Hindi siya umagaw ng spotlight. Pagkatapos ng speech, nilapitan siya ni Jenna. "Hindi ka ba magsasalita?" tanong niya. "Hindi ito gabi ko," sagot niya. "Sa'yo ito." Ngumiti siya. "Marunong ka na palang hindi maging bida." "Dahil ikaw ang bida ko." Napailing si Jenna, pero namula. Kahit 1 taon na ang lumipas, may kilig pa rin sa pagitan nila. Hindi na iyon mapanganib na apoy na kayang manunog. Mas malalim na, mas tahimik, mas totoo. Kinagabihan, dinala siya ni Javier sa rooftop kung saan sila unang nag-dinner noon. "Bakit tayo nandito?" tanong ni Jenna. "Dito ko unang gustong sabihin na mahal ka, pero natakot ako." "Hindi ka naman mukhang natakot." "Magaling lang akong magpanggap." Lumapit siya. "At ngayon?" Lumuhod si Javier. Napahawak si Jenna sa bibig. "Jenna Sarmiento," sabi niya, hawak ang singsing. "Pinagpustahan kita noon dahil akala ko laro ang pagmamahal. Pero ikaw ang unang babaeng tumalo sa akin. Ikaw ang unang nagturo sa akin na ang tunay na pagmamahal ay hindi panalo. Hindi pag-aari, hindi kontrol." Nanginilid ang luha niya. "Araw-araw akong nahuhulog sa'yo at hanggang ngayon, nahuhulog pa rin. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang nagawa ko. Ang hinihingi ko lang, payagan mo akong mahalin ka habang buhay sa paraang karapat-dapat ka." Tahimik si Jenna. Lumakas ang tibok ng puso ni Javier. "Javier," bulong niya. "Noon, ikaw ang unang nahulog." Tumagal ang luha sa mata nito. Pero ngayon, ngumiti siya. "Sabay na tayo." "Yes?" Halos hindi makapaniwalang tanong niya. Tumanggo si Jenna. "Yes." Nang isinuot ni Javier ang singsing, niyakap niya ito ng mahigpit. Sa ilalim ng mga ilaw ng siyudad, naghalikan sila. Hindi dahil sa tukso, hindi dahil sa laro, kundi dahil sa pagmamahal na dumaan sa apoy at nanatiling buhay. Sa malayo, pinanood sila ni Gabriel mula sa ibaba ng building. Nakangiti siya, may kapayapaan sa mukha. Si Macario at Arturo ay nasa kulungan. Ang katotohanan ay nalaya. Ang sugat ay hindi man tuluyang nawala, natutunan ng hilumin. At si Jenna, ang babaeng minsang pinampustahan, ang naging pinakamahalagang panalo ng lalaking akalang hindi matatalo. Wakas.